Welcome sa Bike Hacks number 5! Meron na naman tayong mga bike hacks na pwedeng makatulong sa'yo sa daily bike needs mo. Not a permanent solution, pero maitatawid ka sa ilang mga problema. So tara, nood na at matuto tayo! Isa sa mga problema natin sa ating bike ay pag nag-fray yung cables natin sa dulo. Madalas meron dyang mga end caps or yung mga end tips na nilalagay para hindi mag-fray. Ang problema, paano kung wala ka nun or natanggal at nawala? Anong pwede mong gawin? So ito yung hack natin ngayon. So ang gagawin natin, ititwist lang natin along dun sa flow nung mismong cable para dumiretso lang siya at maayos na ulit yung cable. Pero syempre babaklas pa rin yan. So ang gagawin naman natin, gagamit tayo ng hot glue tsaka ng lighter. Iinitin lang natin ng lighter yung pinaka-hot glue stick natin. Tapos pag mainit na yan, pwede na natin yung ibalot dun sa dulo ng mismong cables. At ganito ang magiging itsura niyan. Pwede mo pang initin ng konti yan para mag-shape siya sa gusto mo at palamigin na lang para mag-settle ito. Mape-prevent na nito ang pagkalas or pag-fray ng dulo ng mga cables natin. Pero kung ayaw mo ng ganyang solusyon, edi bumili ka na lang ng mga cable ends or end tips para sa mga cables. Link sa description. Tayong mga naka-tubeless, ang problema natin minsan, hindi natin alam kung meron pang lamang sealant or tuyo na yung sealant sa loob ng mga tires natin. Syempre nakakatamad naman buksan yung gulong natin para lang tignan. So ang hack natin, gagamit tayo ng spare wheel spokes. At dahil manipis at matibay ang wheel spokes, at enough ito para makapasok sa mga Presta valves, para itong magsisilbing dipsticks na katulad sa mga makina ng kotse. So ang hakbang natin, tatanggalin natin yung valve core ng Presta valve gamit ang valve core remover na ito. Parang umutot lang ah. Anyway, pag natanggal mo na, ilulusot lang natin yung spoke sa loob ng mismong Presta valve hanggang sa ilalim para malaman natin kung hindi pa tuyo at kung meron pang lamang sealant ang loob ng mga tires. Makikita mo naman ang dulo ng spoke pag basa ito. Yan ngayon ang magiging basehan mo kung meron pang lamang sealant at hindi pa tuyo ang sealant sa loob ng tire. So kung hindi pa tuyo, hindi mo pa kailangang mag-top up or maglagay ng sealant. Pwede mo na ngayon hanginan ang gulong mo gamit ang ganitong pump. Para sa mga gumagamit ng mechanical calipers, itong hack natin ay para ma-adjust mo ang tamang haba or tamang batak ng cable sa mismong actuator ng mechanical caliper. Siyempre, kailangan natin ng multitool. Kung gusto mo ng ratcheting na multitool, lalagay ko yung link niyan sa description. So, luluwagan na natin mismo yung bolt na nag-hold ng cable. So, dapat loose na yan at hindi na nakakabit dun sa actuator. Tapos, yung barrel adjuster, luluwagan natin hanggang sa maabot niya yung pinakamahabang kaya niya. Ikutin mo lang to ng counterclockwise hanggang humaba ito. Ang ginagawa nito, itutulak ng barrel yung pinaka-housing para umiksi yung batak ng mismong cable. Ang next step, hawakan natin yung cable at babatakin natin pasara yung pinaka-actuator ng brake caliper. Pag ginawa mo yan, sasara na yung brake pads at didikit na ito sa rotor. Kumbaga, naka-engage na yung brake. Habang naka-hold ka dun sa actuator, hihigpitan mo na ngayon yung bolt na nag-hold dun sa mismong cable. Pag binitawan mo yan, makikita mo nakadikit pa rin yung brake pads dun sa rotor. Ang last step naman natin ay ibabalik na natin sa mas maiksing position yung barrel adjuster. Iikutin mo to pa clockwise at habang iniikot mo yan papasok, unti-unti ding bubuka yung pinaka-brake pads mo. So pag tama na yung distance ng brake pads dun sa rotor, okay na yan. Pwede ka nang huminto sa pagpihit ng barrel adjuster. Ang importante, hindi ka nang hula kung tama na ba yung batak ng mismo actuator dun sa cable. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Madalas pag nagra-ride tayo at napadaan tayo sa basang kalsada, yung mga tubig na tumatalsik galing sa gulong mo pag wala kang tapalodo, yung ibang talsik sa seat post mo tumatama yan. At papasok yun sa seat tube mo na magkukos ng corrosion. So para maiwasan ito, gagamit tayo ng inner tube. Maganda, gamit na yung gagamitin natin para hindi sayang kasi gugupitin natin ito. So gugupit tayo ng at least 3 to 4 inches na haba ng inner tube or depende sa iyong haba, bahala ka. So pag nagupit mo na yan, ang next na hakbang natin ay tatanggalin natin yung pinaka seat post natin sa bike. At ipapasok natin yung inner tube na ginupit natin sa loob nitong seat post natin. At ibabalik na natin yung seat post sa seat tube sa tamang saddle height.
at hihigpitan na natin ang bolts nito. Gagawin natin ay hahatakin natin ang inner tube pababa hanggang sa matakpan natin yung mismong seat clamp. Kung mas malaking size ng inner tube ang meron ka, mas madali ito. Maliit lang yung sa akin kaya nahirapan akong hatakin. So magandang protection yan para hindi pasukin ng tubig or kahit anong dumi ang seat tube mo. Suggestion pala ito ng isa sa mga nubwits natin. Nalimutan ko lang yung name pero maraming salamat sa'yo kung sino ka man. Minsan sumasahid yung mga rotors natin sa mismong caliper. Pero hindi alignment ng caliper ang problema. Madalas, yung rotor natin ang bengkong. Merong tool na ginagamit dyan para madiretso yung rotors natin. E paano kung wala ka nyan? Ang hack natin ay gagamit tayo ng adjustable spanner. So ang gagawin natin, hahanapin natin yung part na sumasayad, tapos lalagyan natin ng markings para hindi tayo malito dun sa pwesto nung may bengkong. Next step natin, i-adjust natin yung adjustable spanner kung gaano kanipis yung rotor natin. At dun sa pwesto ng rotor na may bengkong, dun mo ilalagay yung spanner, tapos kukontrahin mo ngayon yung part na may bengkong hanggang sa dumiretso ito. Pero unti-unti lang. Bawat adjustment, i-check mo muna hanggang sa madiretso mo ito. Hindi naman kailangang perpekto basta hindi sumasayad. Okay na yan. So kung ayaw mong gumamit ng adjustable spanner, edi order ka na lang nito. Lalagay ko yung link sa description. Ito problema ng mga content creator na katulad ko or yung gumagamit ng GoPro or any action cameras. Minsan nahahawakan natin yung lens kaya nag-i-smudge. Kaya ganito yung itsura ng video. Pag nakita nyo ganyan yung video ko, alam nyo na. So ang hack natin, gagamit tayo ng retractable ID holder. So ang gagawin natin, maglalagay tayo dyan ng microfiber cloth at ganyan ang magiging itsura nyan. At isasabit natin ito sa chest strap ng mga GoPros natin. So meron ka ng mabilis na pampunas na madaling kuhain na hindi haharang sa view ng mismong action camera mo. Pag sinabit mo kasi yan malapit sa action camera mo, baka tumakip yan habang umaandar ka. At hassle din kung nasa bulsa mo. At least yan, pagkuha mo at binitawan mo, magre-retract na siya. At pwede mo din gamitin yan sa mga hose ng water bladder mo. Pag ganito, hahatakin mo lang, inom, tapos bitawan mo na. Babalik na yan sa pwesto niya. Amazing, di ba? So marami kang pwedeng paggamitan yan. Imagination mo na lang ang limit. Sa pagbabike natin, minsan may chance ka talaga na maputulan ng spokes. Ang tendency niyan ay ma-misalign yung gulong mo at tumama na yung gulong mo sa chainstay or seat stay ng frame mo. So kung wala ka pang pampalit ng spokes at kailangan mo lang ma-align ng bahagya yung wheelset mo, ang gawin mo muna dun sa dalawang putol na spokes, itupi mo muna yung magkabilang dulo, unahin mo yung sa baba ng paganyan, tapos itupi mo din yung nasa taas na spokes. Gagamit ka ngayon ng medyo makapal na zip tie at yun ang ipang dudugtong mo dun sa dalawang naputol na spokes. Kailangan mahigpit na mahigpit ito para mahatak talaga yung spokes. Kung kinakailangan gumamit ka ng ilang zip ties, mas maganda. Pwede mo na ngayon pihitin yung nipples para mabatak palalo yung pinaka-spokes natin at ma-align yung gulong mo. Ito ay hack at pansamantala lamang na solusyon at hindi permanente. Ang importante ay makaikot ng maayos yung gulong mo at hindi tumama yung tire sa chainstay or seat stay habang hindi ka pa nakakabili ng pamalit na spokes. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. May times na kailangan natin tanggalin yung cogs at wala tayo ng tool na ganito. Ang tawag dito ay chain whip. Pero kung may luma kang chain at vice grips, magagawa natin ng solusyon ng problema na yan. So ang gagawin natin ay iikot lang natin sa isang cog yung pinaka-chain natin. Tapos i-hold natin ng vice grips yung magkabilang dulo ng chain para kumapit ito. At gamit ang cassette tool at yung leverage, pwede na nating tanggalin yung lock ring ng mismong cassette. So okay na bike hack yan kung wala kang chain whip or hindi mo makita yung chain whip mo. Pero kung wala kang chain whip, maglalagay na lang tayo ng link sa description. Madalas sa atin may air suspension fork. So pag tinanggal mo yung cap nun dun sa may air side, makikita mo na may maliit na space doon. So pwede kang maglagay ng kahit ano dyan, basta kasya dyan. Tulad ng mga bacon strips na ginagamit for tubeless. So itutupi mo lang yan dun sa loob at pwede mo nang ilagay yung takip. At nakatago na yan. So meron ka ng spare bacon strips pag kinailangan mo. At hindi lang tubeless bacon strips ang pwede mong ilagay dyan. Pwede ka rin maglagay dyan ng mga master links or quick links. Kita nyo naman, kasyang-kasya dyan. Pero magdidepende din syempre sa fork mo. Itong fax ko kasi medyo malalim yung spasyo kaya kasya talaga yung mga quick links. Feeling ko nga pwede kong pagsabayin dyan yung bacon strip tsaka yung mga master link at quick links eh.
Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Anyway, sana may matutunan kayo sa video na ito at may magamit kayo sa pang-araw-araw nyong bike needs. Pero lilinawin ko lang, these are hacks at hindi ito pang matagalang solusyon. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!